narito ang hatid naming mga ulat. Kasama sa Beat the Odds ng Pangulo ang livelihood opportunities sa mga improved irrigation projects sa bansa. Katumbas din ito ang karagdagang trabaho at kita para sa mga magsasaka. Alamin natin ang benepisyo ng maayos na patubig sa pamamagitan ng Magat River Integrated Irrigation System dyan sa Isabela at bagong Adalam River Irrigation Project sa lalawigan ng Quirino. Mga proyektong tunay na sa atin ito. Ang Isabela ang pumapangalawa bilang pinakamalawak na lalawigan sa buong bansa. Ito rin ang tumatayong Rice Bowl of the Philippines ngayon, pangalawa sa Nueva Ecija na muling nakamit ang titulo bilang Rice Granary ng Pilipinas. At kung UPRIIS ang naging instrumento ng Nueva Ecija sa pag-unlad ng kanilang sakahan, ang Mariis naman o ang Magat River Integrated Irrigation System ang nagbibigay buhay sa lupaing sinasakan ng mga taga-Isabela. Humigit kumulang 85,000 ektaryang sakahan ang kayang patubigan ng Mariis. Sumasakop ang irigasyon nito sa 19 na bayan sa Isabela, 3 sa lalawigan ng Quirino at 1 sa Ifugao. Mahigit 65,000 pamilyang magsasaka naman ang nakikinabang dito. At bukod sa irigasyon, nakakalikha din ng 6 megawatt power ang Magat Dam mula sa Baligatan Hydroelectric Power Plant na niya mismo ang namamahala. Pumasok ako dito, it was 1973, as a civil engineering aide too. Ngayon, tingnan nyo, yung barangay na sinasabi natin ng mga kugon-kugon mga bahay noon, ngayon, konkreto na, halos konkreto na sa mga barangay. So, ang laking improvement sa buhay ng mga taga-Isabela through yung irrigation. At sa mahigit 1,300 samahan ng mga magsasaka rito, biyaya at pasasalamat ang handog nila sa proyekto. Nung wala pa yung Maris, medyo yung unang Magat River noong 1957 na inaugurasyonan ni President Garcia, hindi niya kaya yung tubig noon, nag-aagawang kami. Pero yung sinabi mo 1984 yung umpisa ng Maris, laking bagay na. Lahat ng from Magat Dam to the end user ay nakakarating ng tubig ngayon. Yun ang benepisyo namin na malaki ang naitulong ng Maris project na ito sa amin magsasaka. Mula nung concert, nung ayos na yung mga patubigan, gumanda naman ang mga palayan namin dito dahil hindi na nakukulang ng tubig. Kompleto ng tubig sa mga palayan. Ngayon po maganda ang ani namin dahil may irrigation canal na kami. Pero nung unang panahon po, hindi pa kami umaani ng mga 50-60 hanggang sa 40 lang po ang ani namin. Wala pang irrigation doon. Ngayon, umaani na kami ng mahigit 100 hektarya yung mga magagandang pyesa. Sa katunayan po, yung mga rolling, hindi na po bumababa sa 80 ngayon ang ani dahil narito sa irrigasyon. Sa personal na karanasan ko, dyan lang naman ako nakatutok, yan lang din naman ang tumulong sa pamilya ko. Hindi naman ako na-employ sa ibang agency. Dito na ako nag-concentrate sa farming. Magmula nung pagka-graduate ko ng college, dito na rin ako nag-concentrate sa farming. So far, okay naman. Na-improve ko yung way of living namin, nakapagpundar naman ng mga konting ari-arian, nakapagparal din ng anak. Bahagi ng malaking kontribusyon ng irigasyon ang mga restoration works na isinasagawa upang mabilis na dumaloy ang tubig hanggang sa dulong bahagi ng bukirin.
Gayon din ang mga service roads o farm-to-market roads na madadaanan ng mga magsasaka lalo't sa panahon ng anihan. At meron tayo yung restoration areas na sinasabi na tinatarget namin makuha pa yung more or less 6,000 hectares in addition doon sa existing area ngayon na matatamnan, and with the cooperation or partnership with the Farmers Irrigators Association, lahat ng ani natin ay tumataas na rin, pataas ng ani, at ito sinasabi natin may improvement sa yield through, sabi natin, yung water management natin, water control. So pag na-manage natin yung tubig, luluwang yung patubigan natin. Itong proyekto na ito ay yung pag-upgrade ng mga service road ng irigasyon at saka yung pag-upgrade din ng mga kanal namin na regraveling, desilting, at saka pag ano ng mga para sa makakatulong ng malaki sa mga magsasaka, dahil ngayon ay nataon ng anihan, maiuwi nila yung mga produce nila, yung mga ani nila na maitutok na doon sa mismong sakahan nila. Malaking benepisyo naman sa mga magsasaka ng Roxas Isabela ang pagkakagawa ng check gate at culvert sa Baramban Creek. 3,000 ektarya kasi ang mapapatubigan nito at 2,000 magsasaka ang mabibiyayaan ng proyekto. Dati ito, sir, walang check gate na ganito. Nahihirapan kaming mga farmers dito sa baba. Yung tulay dito na dati na dinadaanan ng mga tao, lumubog siya, na-wash out. Tapos, wala na kaming tubig na papunta ron sa amin. Kaya kaming mga farmers sa baba, wala kaming makuhang tubig. Almost 3 years na hindi kami nakakakuha ng tubig dito, galing sa Sipo. Kaya nagpapasalamat kami kay Pangulong Gloria, nagbigay siya ng ganitong project para mabenepisyohan mga farmers dito sa amin. At sa patuloy na rehabilitation at restoration works para sa taong ito, karagdagang 4,000 ektarya pa ang mapapatubigan at matatamnan. With this 4,000 hectares, mayroon additional families to benefit with this newly irrigated area. Yun po ang sinasabi natin na makuha natin through the restoration works na binigay sa atin through yung sabi natin na yung mga projects ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. So ito, i-implement natin lahat ito ngayon, 2009. So at the end of 2009, kita natin ang epekto. More irrigated areas will be undertaken, and more families will be benefited, and more yield, mas maraming anihin natin. Itong Isabela, kung tuloy-tuloy ito, baka talunin namin yung Nueva Ecija sa rice production na ngayon. Malaki ang production na kasi, lalo na na-implement na namin yung technology ng Department of Agriculture. Kasi lahat ng masigasig ngayon ng Department of Agriculture, combination ng NIA, kung mag-meeting kami ng forum ng mga magsasaka, yun ang na-improve ng magsasaka ngayon. Masigasig na silang umaattend ng mga dialogue, lecture, seminar, ganon. Kaya napoformulate ngayon yung rice production ng Isabela. By year siguro 2012 o 15, baka talunin na namin ng Nueva Ecija. Kung kaming magsasaka lang siguro, ang hahanapin lang namin ay yung pangkain lang namin sa sarili namin, sa pamilya namin. Kaya namin ibigay. Pero kami, ang target namin makapag-produce kami ng mas marami para sa ibang Pilipinong kakain pa ng bigas.